Mabuhay at maligayang pagbabalik sa isa na namang episode ng Anino sa Dilim, ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi! Ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. Bago natin simulan ang ating kwento ngayong araw, gusto ko rin sanang pasalamatan si Kea sa pagtulong sa pag-edit ng video. Maraming salamat talaga. O siya, simulan na natin. Noong May 2019, isang madugong insidente ang naganap sa Shinjuku, Tokyo. Isang lugar na kilala sa makulay na nightlife ng Japan. Isang babae ang inaresto matapos niyang pagsasaksake ng kanyang nobyo habang ito ay natutulog. Ang lalaking halos mamatay sa loob ng kanilang tinutuluyang apartment ay nakitang duguan at walang malay sa lobby ng gusali. Ngunit hindi lang ang krimen ang umagaw ng pansin ng publiko. Ang babae na nakaupo sa sahig, naninigarilyo at balot ng dugo ay naging viral. Hindi dahil sa naaawa sa kanya ang mga netizen, kundi dahil sa kanyang itsura at kanyang nagawa. At sa loob lamang ng ilang oras, binansagan siya ng internet bilang isang real-life yandere. Ang babaeng iyon ay si Yuka Takaoka. Ano nga ba ang yandere at bakit ito iniuugnay kay Yuka? Sa Japanese pop culture, ang salitang yandere ay ginagamit para ilarawan ang isang karakter, karaniwang babae, na nagsisimula bilang mabait, tahimik at mapagmahal. Ngunit nagiging marahas at delikado kapag naramdaman niyang mawawala na ang kanyang minamahal. Sa anime at manga, madalas itong ginagawang romanticized trope. Ngunit sa totoong buhay, ang ganitong pag-uugali ay hindi kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng obsesyon at emotional instability. Sa kaso ni Yuka Takaoka, ang label na ito ang ginamit ng internet para ipaliwanag o mas tamang sabihing ipalusot ang isang attempted murder. Sino nga ba si Yuka Takaoka? Si Yuka Takaoka ay ipinanganak noong January 28, 1998. Isa siyang Japanese woman na hindi kilala sa publiko bago ang insidente. Kaunti lamang na impormasyon tungkol sa kanyang early life ang nahanap namin. Gaya na lamang ng isa siyang only child at sa kalaunan ay nag-drop out sa university upang pumasok sa Japanese bar at service industry. Kalaunan, nakakuha siya ng management position sa isang girls hostess club sa Shinjuku Ward sa Tokyo. Pakiramdam ko sa puntong ito ng buhay niya dahil nag-drop out siya sa university, kailangan niyang maghanap agad ng trabaho para masustentuhan ng sarili niya. At noong panahong iyon, ang pinakamadaling pasukin na industriya para sa kanya ay ang nightlife. Kaya siya napunta sa pagiging hostess at kalaunan ay sa isang management position sa isang host club. Ngayon, ang trabahong ito ay bahagi ng tinatawag na nightlife industry, gaya ng nabanggit ko kanina, kung saan ang pangunahing tungkulin ay makipag-usap, makisama at magbigay ng companionship sa mga customer. Isa sa pinakakaraniwang maling akala ng mga tao tungkol sa pagiging hostess ay iniisip nilang automatic itong sex work. Oo, may ilan na pinipiling pumasok sa ganoong setup pero sa kabuuan, hindi ito sex work. Mas madalas ang ginagawa ng hostess ay magbigay lang ng kausap at kasama, companionship kumbaga, lalo na sa mga customer na naghahanap lang talaga ng atensyon o hindi makaramdam ng pag-iisa. At dito, nagsimulang umikot ang mundo ni Yuka sa nightlife.
At dito rin niya makikilala ang lalaking magiging sentro ng kanyang kwento. Sino si Phoenix Luna? Katulad ni Yuka, si Phoenix Luna ay bahagi rin ng nightlife industry, pero bilang isang male host, na kilala rin sa tawag na gigolo. Ang pangalang Phoenix Luna ay hindi niya tunay na pangalan at hanggang ngayon wala pa ring malinaw o kumpirmadong impormasyon sa publiko tungkol sa kanyang real name. Isa itong karaniwang practice sa host industry kung saan gumagamit ng stage names ang mga empleyado. Ngayon, si Phoenix Luna ay nagtatrabaho sa Fusion by Youth, isang nightclub na matatagpuan sa Kabukicho Red Light District ng Tokyo. Bilang host, bahagi ng kanyang trabaho ang makipag-usap, uminom at magbigay ng atensyon sa mga babaeng customer. Kadalasan kasama rin dito ang pagpaparamdam ng pagiging special ng customer, isang bagay na bahagi lang talaga ng trabaho. Pero madaling ma-misinterpret kung hindi mo lubos na nauunawaan ang nature ng industriya. At dito, madalas nagsisimula ang problema. Ang ganitong klaseng trabaho kasi ay pwedeng maging ugat ng matinding selos at misunderstanding, lalo na kung ang partner ay hindi emotionally prepared o hindi komportable sa ganitong setup kung meron ka ng boyfriend na nagtatrabaho sa ganitong field. Kaya kung tatanungin mo ako kung alam mong seloso ka o hirap kang mag-separate ng trabaho at personal na relasyon, baka hindi ito ang uri ng partner na kakayanin mong intindihin ng hindi nasasaktan. Noong October 2018, nagkakilala sina Yuka at Phoenix. Ang sabi sa mga reports, mabilis daw na naging romantic ang kanilang relasyon. Naging malapit ang loob ni Yuka at Phoenix sa loob lamang ng ilang buwan. May mga ulat din naman na nagsasabing nagkakilala sina Yuka at Phoenix Luna habang pareho silang nagtatrabaho bilang hosts. Ayon sa ibang report, si Yuka pa mismo ang nagbabayad para sa oras ni Phoenix, isang karaniwang sistema sa host industry, para lang makasama niya ito at mapunta sa kanya ang buong atensyon nito. May mga pagkakataon din nga daw na nagbibigay si Yuka ng regalo na tila paraan niya para masigurong sa kanya lang nakatuon ang pansin ni Phoenix. At dito pumapasok ang tanong ng marami. Papaano kaya napupondohan ni Yuka ang pagbabayad ng oras kay Phoenix Luna? Magkaiba sila ng host club. Si Yuka ay nagtatrabaho sa ibang host club samantalang si Phoenix Luna ay nagtatrabaho sa Fusion by Youth. Ayon sa mga impormasyon, ang perang ginagastos ni Yuka ay nagmumula rin sa sarili niyang trabaho bilang hostess, pati na sa kita na nakukuha niya mula sa kanyang mga kliyente. So kung iisipin mo, imbis na ipunin niya yung pera na yun, pinanggagastos niya yun para kay Luna para lang mabigyan siya ng atensyon. Ang tanong, seryoso nga ba talagang binibigyan si Yuka ng atensyon ni Luna o dahil lang sa nababayaran nito? May mga unang balita na nagsasabing lumipat sila sa iisang apartment noong May 20, 2019 sa Plaire Deusk, East Shinjuku, isang gusali sa ikalimang palapag. Gayunpaman, kalaunan ay itinanggi ito ni Phoenix at sinabi niyang hindi pa talaga sila opisyal na magkasamang nakatira. I think by that time, ang nasa isip ni Yuka ay sila na ni Phoenix pero mukhang hindi ito nagtutugma sa pakiramdam ni Phoenix. Ano man ang eksaktong setup, malinaw na madalas silang magkasama. At may access si Yuka sa personal na gamit ni Phoenix, kabilang ang kanyang cellphone. Ayon sa mga ulat noong May 2019, napansin ni Yuka na tila lumalamig ang pakikitungo ni Phoenix sa kanya. Mas late itong umuwi, mas tahimik at mas distant. Kaya naman, isang gabi, habang si Phoenix ay nasa banyo, kagagaling lang niya sa trabaho at halatang pagod, sinilip ni Yuka ang cellphone nito.
Doon niya nakitang mga larawan ni Phoenix kasama ang iba't ibang mga babae sa nightclub, na inakala niyang mga larawan na nagpapakita na may intimate na ugnayan si Luna sa ibang babae. Para kay Yuka, ang mga larawang iyon ay malinaw na ebidensya ng pagtataksil. Ngunit, ayon sa konteksto ng trabaho ni Phoenix, posible ring ito ay bahagi lamang ng kanyang trabaho bilang host. Isang detalyeng hindi na napag-usapan pa ng dalawa. Hindi hinarap ni Yuka si Phoenix tungkol sa mga larawan. Hindi na siya rin nagtanong. Hindi na rin siya humingi pa ng paliwanag. Sa halip, siya ay naghintay. Kinagabihan ng May 23, 2019, kinuha ni Yuka ang pinakamatalim na kutsilyo sa kusina. Umakyat siya sa kama at umupo sa ibabaw ng kanyang nobyo. At sa isang iglap, ay pinagsasaksak niya ng kutsilyo sa tiyan si Phoenix. Nagising si Phoenix sa matinding sakit. Hindi makapaniwala sa nangyari. Sa kabila ng sugat, nagawa niyang itulak si Yuka palayo at tumakbo palabas ng apartment. Duguan at halos wala ng lakas, nakarating siya sa elevator at bumaba patungo sa lobby ng gusali, kung saan tuluyan siyang bumagsak at nawalan ng malay. Matapos ang pananaksak, hindi tumakas si Yuka Takaoka. Sa halip sinundan niya si Phoenix pababa. Sa lobby, naganap ang eksenang hindi malilimutan ng internet at sa mga taong nakasaksi ng insidente. Si Phoenix ay nakahandusay, duguan, halos hubad at walang malay. Katabi niya si Yuka, nakaupo sa sahig, balot ng dugo, kalmadong naninigarilyo habang may kausap sa cellphone. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Yuka na hindi siya tumawag ng emergency services dahil balak niyang mamatay rin matapos makita si Phoenix na mamatay sa kanyang harapan. Nang dumating ang mga pulis ay hindi siya tumutol. Dali-dali siyang inaresto sa mismong lugar. Si Phoenix ay agad na isinugod sa hospital sa critical na kondisyon. May 2 malalim na sugat sa tiyan at malubhang internal injuries. Nasa coma siya ng 5 araw, ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nakaligtas. Ang paggaling niya ay matagal at puno ng physical at psychological trauma, kabilang ng anxiety, insomnia at therapy. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, sinabi ni Phoenix na wala siyang kinikimkim na galit kay Yuka. Ngayon inamin ni Yuka ang attempted murder. Sinabi niya na ginawa niya yon dahil mahal na mahal niya si Phoenix at nais niyang mamatay rin pagkatapos ng insidente. Noong December 2019, nahatulan si Yuka Takaoka ng attempted murder at sinintensyahan ng 3 taon at 6 na buwan na pagkakakulong. Tinawag ng hukom ang kanyang ginawa bilang makasarili at may malinaw na intensyon na pumatay. Bago siya mahatulan, ay nagkaroon ng out-of-court settlement kung saan nagbayad si Yuka ng 5 million yen kay Phoenix. Kung i-convert sa Philippine peso, aabot ito sa mahigit kumulang na 1.7 million. Sa halip na malawakang pagkondena, marami sa internet ang nahumaling kay Yuka. Gumawa ang mga netizens ng fan arts, edits at memes tungkol sa kanya. May ilang tao na nagsasabing gusto rin nilang masaksak sila ni Yuka. Maiba naman na sinisisi pa si Phoenix, sinasabing hindi siya karapat-dapat kay Yuka. Dito na nagiging mas komplikado ang kwento kasi hindi na lang ito tungkol sa krimen, kundi tungkol sa kung paano natin tinitingnan at tinatrato ang karahasan kapag ito ay binalot ng aesthetic. Matapos tapusin ang kanyang sentensya, nakalaya si Yuka Takaoka sa isang hindi tiyak na petsa.
Pagsapit ng 2023, siya ay naging aktibo bilang isang content creator, nagla-livestream ng games at nagpo-post ng cosplay sa TikTok, YouTube at Instagram. At muli, may mga bumati sa kanya, may mga fans at may mga pagpupuri. Isa sa pinakaunang ginawa ng internet matapos lumabas ang balita tungkol kay Yuka Takaoka ay ang pagbansag sa kanya bilang isang real-life yandere. Sa unang tingin, parang harmless na pop culture reference lang ito. Pero kapag pinag-isipan ng mabuti, delikado ang ganitong label. Kasi ang yandere isang fictional trope, ginawa para sa entertainment. Kapag iniuugnay na ito sa totoong krimen, para mo na ring sinasabi na may sense o romantic logic ang ginawa. Pero wala. Kasi ang pananaksa kay Phoenix Luna ay hindi ekspresyon ng pagmamahal. Isa itong attempted murder. At kapag tinatawag natin itong yandere behavior, binabawasan natin ang bigat ng karahasan at ginagawang aesthetic ang trauma ng biktima. Sa psychology, may konsepto ng obsessive or pathological love. Isang estado kung saan ang isang tao ay nakakabit sa ideya ng isang relasyon, hindi sa aktual na tao. Sa ganitong sitwasyon, ang selos ay nagiging paranoia. Ang takot na iwan ay nagiging kontrol, at ang mahal kita ay nagiging, if I can't have you, then no one can. Ngayon sa viral na larawan ni Yuka, bakit ito naging iconic? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nawala sa collective memory ang kasong ito ay ang larawan ni Yuka sa lobby. Isang babaeng duguan, tahimik, naninigarilyo at tila walang pakialam. Para sa marami ito ay naging simbolo ng cool insanity. Isang imahe na parang hinugot sa pelikula o anime. Pero, paalala ko lang sa lahat ha, ang larawang iyon ay kuha pagkatapos ng isang attempted murder. Ang aesthetic appeal ng eksena ay hindi dapat ma-overshadow sa katotohanang may isang taong halos mamatay sa harap niya. Ang nangyari kay Yuka ay hindi isolated case. May tinatawag na phenomenon kung saan ang mga kriminal na itinuturing na attractive ay mas madaling maromanticize, ma-justify at minsan ipagtanggol. Tinatawag ito ng ilang observers bilang hybristophilia adjacent behavior o mas simple celebrity worship applied to criminals. Kapag ang focus ay napupunta sa ang cute niya imbes na may biktima, may mali sa narrative. So, ano nga bang masasabi natin sa nangyari? Ang kwento nila ay paalala na ang labis na pagmamahal at selos, kapag hindi napapamahalaan, ay pwedeng mauwi sa trahedya. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!